Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the storm, smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the grave somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know I believe. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Oh, oh, oh.
Abangan sa mga darating na linggo ng Kwaresma. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Pakinggan at pagnilayan ang mga mensahe ng ating mga pari at diakono, mga tinig na maghahatid sa atin tungo sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maganda, di kaya't isa, sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Naku mga ka-verbum, thank God it's Friday. At alam naman natin, pag Friday ay verbum day. Diba? Verbum day. At ngayon ano muna tayo? Tayong tatlo muna. Wala muna tayong housemates. Kasi yung mga ka-housemates natin, nadidiliman pumunta rito eh. Gabi na kasi. Ginagabi Maggabi kasi na eh. tayo pag nagre-record. Diba talaga? Kaya kulang sa liwanag. Oo. Hindi naman natin magagawa ng maaga dahil may mga assignment kayong dalawa. Siyempre. Kaya talagang panggabi talaga. At syempre, sa mga nanonood din, nais din natin na sila din makapagnilay. No? Yung karaniwan sa kanila, pumapasok sa araw, nagtatrabaho sa araw. Kaya yung gabi na ganito na yung iba, patulog na yata ng ganitong oras. Madilim na, yun ang pagkakataon para makapagnilay. Diba? So, madilim. Sabi mo, kaya hindi nakarating. But, yung ba topic natin ngayon, Father? Siyempre. Ano? Di ba, tandem-tandem tayo ngayon. Oh, Partner. partner. Sa Fed-ibig, no? Kaya, liwanag at dilim. Yan. Hindi naman kaya naisip nila, si Kuya Pip, nakaitim, madilim dun. Si Reb, maliwanag dun. Niisip ko nga kung meron dito magagawa tayong kapit gatas eh. Ay, nako. Pero, tingnan natin. Pero sa ngayon, sa araw na ito, dilim at liwanag po muna tayo. Pero syempre, bago ang lahat, babatiin po muna natin ang ating social media partners. Unahin na natin syempre ang mga taga TV Maria sa pangunguna ni Father Roy Belien, ni Miss Kat Diaz at ni Miss Sharon Isla. Thank you po. At sa mga nanonood sa kanilang mga pages, kanilang free TV channels sa All TV. Napapanood na daw ang TV Maria sa All TV free channels. So, thank you po sa mga nanonood sa inyo. I-comment niyo po kung saan niyo kami napapanood para makita po namin tatlo ni Rev, ni Father, kung saan na naaabot ang ating programa. Siyempre, nandyan ang sandigan sa pangunguna ni Bishop Dennis Villarojo dito sa Diocese of Malolos at sa pamumuno ni Father Franz Dizon. Magandang gabi po sa ating lahat, mga taga Bulacan. At lumabas naman tayo, binati natin ang taga Manila, binati natin ang Bulacan. Ang mga taga Kabikulan, Reb, ang mga RBN Plus, no, dyan sa Region 5. Lalayo na. Siyempre, ang RBN Plus dyan sa Region 5, no, magandang gabi po sa inyo. At siyempre, ang mga kamadrehan ng Diocese of Malolos, ang RDW,
Religious of the Divine Word. Religious sa of the Divine Word sa pangunahan pangunan ni Mother Angeline Tamakin. kasama ang Diocesan Biblical Apostolate, syempre. Yung mga Bible Apostles natin dyan sa iba-ibang lugar. Magandang gabi po. At ganun din ang mga Paska sa pangunguna ng Religious Catechist of Mary ni Mother Cecil Capiral. Magandang gabi po sa mga katekista. Father, baka ikaw, babatiin ka. Ngayon, nais kong batiin yung mga dumalo ng Istasyon ng Cruz kanina. Istasyon ng Cruz. Salamat sa inyo. Oo. Oo, diba? Kaya talagang, Father, tayong tatlo lang matitira. Kasi yung mga housemates natin, nag-stasyon pa ng Cruz kanina. Mahangos pa hanggang ngayon. Hapong-hapo. Sa amin nga, ginagawa pa, may reenactment, may nahagupit kanina. Ako, May inilibing na rin. huwag mo sasabihin kay Mayor yan. Baka sabihin, magpunta tayo doon. Ayan. Pero sa inyo po, mga nasa bahay, maraming salamat. Pero bago natin, siguro Father, simulan, Rep, ang ating kwentuhan sa gabing ito, tayo muna po ay sama-samang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manaming makapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan mo kaming natitipon muli sa pamamagitan mo rin kami rin ay nakakaramdam ng pag-asa tuwing dumadaan sa amin ang dilim ng aming buhay. Alam namin ikaw lamang Panginoon ang aming liwanag. Kaya sana po tanlawan niyo kami mula sa aming pagdinilay sa araw na ito hanggang sa makarating kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon ngayon at magkailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Dilim at kadiliman. Dilim at liwanag. Sobra naman yun. Napakadilim na nun. Oo, madilim masyado yun. By the way, shout out nga pala doon sa inaanak mo. Palagi itong nanonood, si Ate Jane Molino. At si Kuya Roger. Palagi nanonood yan sa atin. Nanonood na rin sa atin lagi si Lorlene na mula Ay, din sa oo. Baguio. Kung tayo ay pinapanood sa Bicol, yung taga Bicol, wala pa pong invite, Father. Baka yung taga Baguio magka-invite na sa atin. Kaya nga. Abangan. Gusto mo ba? Abangan natin. Abangan. Marami pa yata ang strawberries doon. Ang pagdayo natin sa Baguio. Pero Father, kahit madilim kaya, papuntahin tayo sa Baguio. Okay lang. Okay lang? Basta may strawberry na. Tama daw. Anyway, so Father, saan natin sisimulan ang ating unang kwentuhan? Naniniwala ka ba na ang simula ng lahat ay kadiliman? Ay, oo, Father. Naalala ko nga, tinanong ako ng anak ko. Ano? Sabi ng anak ko, si Epiphany Lauren, sabi niya, Daddy, ano favorite verse mo sa Bible? Nagdadrive ako nun eh. Wala akong maisip. Random. Sabi ko, ay naku anak, napakaganda. Yun yung una natin babasahin. In the beginning. Kasi natandaan mo. In the beginning, Hindi mo there's lang nothing. natandaan yung John 3:16, mga ganon. Hindi, Father, syempre pagka sinabing Bible, ano umpisa? Genesis. Yung kaagad ang Daddy, ano favorite verse mo sa Bible? Sabi ko, dadrive ako, hindi ko naisip agad. Genesis. In the beginning. At least, tama. In the beginning. So, kung in the beginning, Genesis yun, Father. So, Genesis yon at unang kabanata na aklat ng Genesis ang pinag-uusapan natin. At binabanggit yun sa atin doon sa mga unang talata, no? Hindi na natin babasahin buo, marami-rami rin to no? Pero at least yung 1 to 5 babasahin natin. Sige, para Father. makita natin. Ako na tungkol sa magbabasa liwanag. nito. Noong pasimula, yun nga, in the beginning, nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, walang hugis o anyo ang lupa, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos nang mamasdan ito. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Tinawag niyang araw ang liwanag at tinawag naman niyang gabi ang dilim. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Ayan, doon pinapakita kagad sa atin yung tungkol sa dilim, no? Na doon daw talaga nagsimula ang lahat. Kasi kung talagang isipin mo naman, no, imaginein mo na lang, kung wala nga kaayusan ng lahat, di ba?
talagang sa simula, madilim, malabo, ano man yan, magulo, di ba? So, kahit naman sabihin mong may liwanag, pagka magulo magdidilim pa rin paningin mo. Shout out nga pala sa wife ko, kay Mayor. Actually, kaya ako sinabi yun para maalala mo yung wife mo. Inuna ko na. Hello, Shout out, Mayor. No? Kaya actually kanina, alam mo, sabi ko siguro kaya niya nasabi yung dilim at kadiliman. Kasi naghahalo talaga yun minsan sa pag-uwi mo no? Isipin mo, madilim na nga, magdidilim pa ang paningin niya. No? Kaya nga shout out na ikaw talaga. Di ba? Pero Father, ang ganda yung dilim at kadiliman. Ang Dilim kadiliman ang pinag-usapan. Hindi, dilim at liwanag. Kita mo, nanggagaling sa bibig niya yan. Dilim at liwanag. Ang maganda doon, Father, kahit na may dilim, may liwanag. Kinabukasan, may bukas. Ibig sabihin, bukas na ako uwi. Pag may dilim at kadiliman, bukas na ako uwi. Di ba? Mukhang yun naman yata gusto mo Hindi po. Di ba? Mahirap po yun. Kesa naman uuwi ka tapos nandun ka sa labas ng bahay. Di bali nang madilim. Basta ando doon lang yung ako malapit sa bahay. pero alam niyo, isa dun sa, dito sinasabi sa atin yung nung dilim, nagsimula ang lahat. Tapos ay sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. Kasi pinapakita rin sa atin dito, hindi madali yung may dilim lang. Yes. Na, hindi siya sinasabing tanggalin yung dilim. Pero ang sinabi lang niya sa atin ay magkaroon ng liwanag. Di ba? Hindi sinabing mapawi ang dilim, palitan ang liwanag. Ang sabi, magkaroon ng liwanag. Kasi gusto rin pakita sa atin ng Panginoon, mahalaga pa rin yung dilim. Hindi naman sinasabing kinakailangan mawala yung dilim. Kaya nga kapag pinagpatuloy natin yung kahuli-hulihan doon sa pagkakasabi mo, lumipas ang gabi, sumapit ang umaga. Nandun yung dalawa. Nandun yung dilim, nandun yung liwanag. Diba? Siguro hindi naman din gumagabi rito ng maliwanag. Diba? So kaya nandun yung dalawa. Yung dilim at liwanag. Para mas makita naman natin yung halaga ng bawat isa. Yes. Diba? Minsan dyan nga tayo nagkakaroon ng problema Pagka nakita natin pare-pareho maputi yung mga tao, hindi mo mapahalagahan yung iba yung kulay. No? Pagka naman din lahat ng mga tao puro maitim, hindi mo mapahalagahan yung ganun ng kulay, no? Kasi pag kami na iba, minsan nga ang dating pa di ba? At saka, Father, maganda rin kasi na makita natin na bukod doon sa pagkakalikha na yan na nagsumisimbolo rin nung pagdating ng liwanag ay yung pag-asa, yung kinabukasan. Tayo rin ay iniimbitahan ng Panginoon na dapat naman namamahinga ka din. Kaya nga sa gabi tayo nakakatulog. Diba? Hindi tayo hinayaan ng Diyos na puro liwanag lang. Diba? Lahat tayo mulat nun. Alam pahinga. Ba't ikaw parang gabi ka namang gising? Baliktad. Nagkataon lang baliktad ang aking Kasi ala ko nanunuyo ka kay Mayor gabi. Tsaka binabantayan ko si Mayor. Wow. Hindi ba baligtad? Ano Ikaw ang binabantayan? Ay, hindi. Baka ka tumakas. Hindi. At saka, yun nga, Father. Kasama kasi yun na siguro para magkaroon ka ng panibagong lakas. Di ba? Ganun din naman. Sa mas malalim na pananaw, tinitingnan natin pag sumikat na liwanag sa buhay natin, bagong buhay, bagong pag-asa. Di ba? So, siguro yun magandang ipinapakita rin ng Diyos na hindi pwedeng puro dilim lang. Oo, tama yun. No? Tsaka tama rin yung sinabi mo na, yun nga, di ba? Yung pagkagabi talaga, yan ay resting time. No? Kapag lalo dati, no, wala pa yung mga ilaw na kagaya ngayon, di ba? Yung mga artificial light, electric. Di ba? Alam natin yun na sa gabi, wala ka nang ganong magagawa. Kaya wala ka ibang gagawin kundi mahiga na lang. Mapipilitan ka talagang gawin yun. Pag araw naman, minsan kahit na gusto mong matulog, di ka sanay ng maliwanag. Hindi ka makatulog. Diba? Kaya binibigyan din sa atin yung pagkakataon na may dilim. Diba? So, napakahalaga niyan sa atin. Meron pa nga isang pinabanggit na siguro mamaya bibigyan natin ng pansin. No? Pero sa ngayon, ay tingnan natin yung ikalawa. Na ito nagpapa-highlight pa sa atin, no? Binibigyang kulay
yung isang napakahalaga at mahal nating tagpo sa banal na kasulatan. Di ba? Ano yun? Yung sa may pagsilang ng ating Panginoon. No? Di ba gusto mo yun, Ninong? Ninong Pete? Oh, Father, wag na. Kasi nagbilang kami. Ha? Nagbilang na ako eh. Nagbilang ka na kagad ng 11 buwan? Hindi lang 11 buwan. Ang inaanak ko pala yung Ay, hindi. 10 buwan na lang. mahigit kumulang lagpas ng daan na. Ang dami. Alin? Inaanak. Ang inaanak mo. Yung pinagtataguan pala. Ay, hindi. Teka muna. Inaanak pala pinag-uusapan natin. Eh, yung anak. Dalawa lang. Dalawa lang? Hmm. Kay Mayor. Wala nang iba. Doon Wala na ba? Wala na. Dalawa. Kay Mayor. O yan. Yung pagpasko. Yan. Ako, 100 na yung pinagtataguan ko, Father. Mahirap na maghanap ng taguan pagka 100 na. Kaya nga, Kaysa ka magtago, meron nakaabang. buti na lang. Dito sa lugar niyo, wala. Gusto mo ba? Malapit na. Wag. Hindi na lang. Mag-a-announce ako sa Ay, linggo. wag. Kung sino po naghahanap ng ninong Wag dyan, na, wag na. nininungin. Oh, di ba? Pero, sige, tingnan natin yung dilim at liwanag doon sa Pasko. Mhm. Rep, take it away. Po. Mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ayan, o, di ba? Totoo to, di ba? Yung sinasabi sa atin dito, ito ay hango dun sa 8 hanggang 9 na talata, 2 kabanata, Ebanghelyo, ayon kay San Lucas. No? So binabanggit sa atin dito yung tagpo ng pagsilang ng ating Panginoon Yes. na nangyari raw yon sa kadiliman. Diba kaya nga yung pagdiriwang natin yung masaya, pinakamaraming tao na pag na misa natin na pamasko, yun yung misa ng hating gabi. Yes. No, at pinapakita sa atin to nung bata nga kami, kung nabutan pa ni Rev, yung meron pa nag-enact ng mga bata. Oo. No, paskit pa yun eh. Yung panunuluyan ba yan, Father? Oo, hindi tsaka yung mismong gospel. No, nung bandang huli kasi tinanggal na yun eh. Oo. Talagang tonto ako nun, may mga adlib pa eh. Kasi naging ako ron. Naging ano ka doon? Pastol. Ako din. Pastol Ako rin, na. ako rin po, Diba? naging Pastol pastol din. din no? ako. Ano dala mo? Tayo. Ha? Ano dala mo? Wala, pero Ang dala ko tuta eh. May picture ako no? May pastor. Dala ko tuta. Oh, di ba? Yung mga bastol, parang tungkod, no? yeah. So tapos, hindi ko makakalimutan doon, yung pinsan ko na. Oh. Bata siya noon eh. Kasi nag-ano ron, di ba? Yung mga bata lang naman kasi. Tapos, may mga adlib pang pinalagay yung yung nag-practice sa kanila. Sabi, parang yung it's a bird, it's a plane, it's Superman. Oo. No? Parang gano'n. Sabi ng isa, ano yun? Oh, kasi maliwanag eh. Oo. Tapos nakakasilaw. Tapos sinabi pa ng pinsan ko, sino siya? Sino siya? yung mga ganun-ganun pa talaga. No? Kasi pero titingnan natin. Kasi Father, ano yun eh. Di ba yung scenario na pag nasa loob ka ng simbahan, sure ball, patay yung ilaw. Oo, patay ilaw nun eh. Nun lang bubuksan yun eh. Kaya yung ilaw ng yung liwanag na yun, kaya siguro sa sino siya? Di ba? Ito pa nga, di ba? Itong mga pastol na to, sanay na sanay doon sa dilim. Yes. Di ba? At gising sila doon sa dilim kasi binabantay nila yung mga Tama. tupa. Baka mamaya may masila roon eh. Mm. Oo, baka mamaya, pwede rin naman na hindi lang mabangis na hayop. Baka mamaya yung isa doon sa mga kasamahan na naguguto. Nagkinaunay. Nag-ihaw ng tupa. Tapos kinabukasan, nasa ikay tupa ko, ba't sa'yo kumpleto sa akin hindi? Hindi alam, tapos bumibigay-digay pa yung kasama. Digay ka pa. Tupa. Gabi, no? Kaya lahat nagbabantay sila, no? Yes. Tapos, isipin mo naman, bigla ba naman yung sa dilim na yun? Alam natin yun, di ba? Pa naranasan natin, nawawala ng kuryente. Tapos biglang nagkaroon na ng kuryente. Masisilaw, masakit sa mata yun. Di ba? At yun yung isa sa mga karanasan ng mga pastol. Bigla raw nagliwanag eh. Kaya nga, naunawaan natin, ba't sila'y natakot? Yes. Diba? Kasi Father, nagulat sila na
biglang liwanag. Tapos yung pagliwanag, may image silang nakita eh. May imahe silang nakita. Hindi lang naman basta ilaw yun na umilaw doon sa parang o kung nasan man sila. Pero sabi nyo nga, sanay ang mga pastol sa gabi. Kaya alam nila na walang magliliwanag at walang lilitaw doon. Oo. Pero panahon natin yan, baka sabihin yan alien pa. Panahon natin. Galing sa langit, nasa Alien, liliwanag. No, anyway, so kaya maunawaan natin bakit sila takot. No? Kakaiba yon, kakaiba sa karanasan, tapos masyado pang maliwanag. Siguro nagtaka sila, di ba mamaya pa yung araw, ba't ngayon palang maliwanag? Kaya nga ako, Father Reb, nagtataka din ako sa mga bata. Halimbawa sa gabi, matutulog na. Tapos pag biglang nagbukas ang ilaw, halimbawa sa kusina o sa sala, sa living room, yung ibang mga bata biglang matatakot, ba't magbukas yung ilaw doon? Di ba? Natatakot. Hindi ka nga dapat matakot doon dahil Kasi mas mas makikita mo na eh. Di ba? Pero minsan pati matanda, pag nagbukas yung ilaw, takot eh. Baka may magnanakaw kasi. Hindi nila alam magnanakaw lang ng pagkain sa rep yun. Di ba? Tsaka Father, yung mga magnanakaw, parang pastol yun, sana yun sa Sa dilim. dilim. Pero buti na lang dito sa amin. Ah. Hindi ako nag-iisip na magnanakaw doon sa rep. Si Reb lang nandun sa taas. Pag may nawala, si Reb ang kumain. Father, parang hindi naman ganun si Reb eh. Ano eh. Nakakasalo kong kumain, wala kang rice yan eh. Paminsan-minsan. Sorry naman, wala kang rice. Ito po yung mga patunay na wala pong tayuan sa kainan. Walang rice. Walang rice. Walang tayo. Di ba? Sulit ang imbita sa akin. Siyempre naman. Sayang kasi, di ba? Pinaghirapan ng mga naghanda yun. Kaya, So, dapat sasama ka lagi pag may blessing. bakit? Na taga-kain. Di nawawalan. Sasabihin sa kanya, lugi tayo. Tagal natin pinaghandaan. Yun ang kinain. Speaking of pakain, shout out naman dyan. Father, shout out mo naman yung bigay sa atin dito. Yan, no? Salamat pa sa mga katikista ng bunsuran. Yan, meron Pauwi po yung kanina at kumpisal. may pagkain tayong pansin. Salamat. At ganun din, shout out na rin natin yung ating mga nanonood sa atin. Sila Judith Garcia, sila, Father, yung mga taga Milan, palaging nanonood sa atin. Sila Sister Feli Cueto. Siyempre, at saka si Brother Joy na kanyang asawa. Yes. At ganun din sila Ate Michelle. Tapos kanina si Kuya Roger tsaka si nanonood kanina si Marge. Yes. No, tapos siyempre, nandyan din sina Sister Dolores Magsino, Yes. sina Sister Angie at Brother Alex Perdon, Sister Banji, Panganiban, siyempre. Father, yung nabanggit mo yung sila si Angie. Mm-mm. Ang sarap din ng pansit niyan doon sa Giginto. Alam mo yung Pats Palabok? Oo. Kanila yun. Pats Palabok. Shout out. Baka naman. Parang may pinararamdam. Baka naman. Nakakamiss na yan. Nakakamiss daw kasi Malayo na sa seminar. malayo na sa seminaryo. Pero pagka nasa seminaryo, nadadaanan ka sa yun. Di ba? At yan, shout out sa inyo. At kayo po na mga nanonood dyan, huwag nyo rin pong kalimutan bago natin ituloy ang ating program. Click nyo po yung share button, yung araw na nakabaloktot. Share nyo po ito sa page ninyo para mas marami pa tayong makasama tuwing araw ng Biyernes sa pagbabasa ng Biblia. Amen. Yan. So, Pasko, Father, pagsilang. Mm-mm. May dilim at liwanag din. Yes, no? Kaya yung maunawaan din natin kahit sa panahon natin ngayon, pagka sinasalarawan natin yung Pasko, isipin mo kung ano yung mga pinapakita natin. Parol, Christmas light, kay Christmas tree, dulo merong star na lumiliwanag, di ba? Kasi ang mahalaga sa atin sa Pasko, yung ilaw. Lagi nating pinapakita yan, yung ilaw na yan, mahalaga doon sa pagsilang ng ating Panginoon na yan ay iba-iba pang kulay, kumukuti-kutitap, no? Kasi hindi yung isa sa nagpapakita ng kagalakan. Tama. No? Kaya nga, ramdam natin na parang unang araw ng mundo yon, di ba? Yung nagkaroon ng liwanag. Dito isinilang naman si Jesus, nagpakilala ng sarili, ako ang liwanag ng sanlibutan. Diba? Kaya nandun pa rin yung ilaw.
Sa gitna ng kadiliman kasi gabi nung isinilang siya. Diba? At Father, ang ganda rin ng symbolism ng Reb, no? Yung na sa buhay natin, no? Yung dilim, minsan tinitingnan natin na nandoon yung, sabi nga natin sa ating paunang panalangin, di ba? Pag dumadaan tayo sa dilim ng ating buhay, yung mga may problema ka, o kaya kahit na feeling mo, nagkasala ka, tingin mo rin, madilim din yung buhay mo eh. Pero sa gitna ng kadiliman na yun, nabanggit nga ni Father, may ilaw. At si Jesus yun. Diba? Tama. No? Mamaya, meron pa tayong mababanggit na mas papasok yung ating pinag-usapan. Pero ngayon, di ba, tingnan din natin, talon tayo dun sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Okay, San Mateo. Kung kanina, puro pasimula kasi yung isa Genesis 1, sumunod ay Luke Lucas 2. No? Siguro akala latri ngayon. 1, 2, 3. No? Pero pupunta tayo doon sa ikahuling kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Yung tungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. No? Titingnan natin yung unang 4 na talata. No? Sige po. Ako na ang babasa. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Yan. No? Dito, binabanggit sa atin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito naman yung ikalawang Pasko para sa atin. Kung tutusin, ito pa nga yung una eh. Yes. Nauna kasi yung Pasko ng pagkabuhay, tigit yung mahalaga kaysa sa Pasko ng pagsilang. No? Pero sa pagdiriwang natin kasi, di ba, parang tayo kasi parang laging chronological mag-isip eh. Una syempre yung isinilang bago. No? Kaya ayun, no. Pero dito sinasabi sa atin, 'di ba? Na nun daw muling mabuhay ang Panginoon. Ngayon, pagbubukang diwayway pa lang, madilim-dilim pa, madaling araw, no? At ang sabi din sa atin ay yung mukha ay parang nakasisilaw na parang kidlat, no? Ayun yung sinasabi yung anghel. Diba? Pumunta roon do sa libingan ng Panginoon at puting-puti raw yung kanyang damit, no? Dahil din doon ay nakita rin natin nanginginig daw yung mga bantay. Kasi sanay din sila, dilim yun. Oo, sanay din yan. So mga mga magnanakaw, pastol, bantay. Yung pala mga sanay sa dilim. Bukod sa aswang. At magnanakaw. Pero Father, di ba talagang Rebel, yung nabanggit din natin kanina, bakit nga ba tayo bigla na lang matatakot? Maliwanag, dapat nga, hindi tayo matakot. Dala nung, sanay ka na kasing, alam mo yun? Pag nasanay ka kasi syempre doon, inaasahan mo, dilim lang. Diba? Tayo kasi ganun takot tayo sa, actually ang kinatatakutan natin, yung pagbabago, yung pagkawala doon sa routine. Kumbaga kasi Father, komportable na sila doon sa madilim. Alam mo, pagkagabi, dilim Ba't lumiwanag bigla? Diba? Alam mo, pag araw, maliwanag. Pag dumilim, gano'n din naman Kaya din siguro Reb, ang hirap magkaroon ng change of heart. Lalo tayo mga makasalanan. Kasi nakasanayan mo na, komportable ka na palagi ka nagkakasala kay Mayor. Actually, sa shoutout ko na nga si Mayor. Umamin na. Lagi mo ako inaunahan ngayon Siyempre, diba? Hindi, ibig ko sabihin, diba, sa buhay natin, ganun din Pagka gusto mo ng magbagong buhay, siyempre, tatalikuran mo ng ginawa mo, kaso nakasanayan mo na. Yun ang mahirap. Mayor, nakasanayan na raw paano ba yan? Tatay tayo dyan. Buti na lang nakasanayan ko, ilab ko na lang siya palagi. Pero bakit? May bala ka bang talikuran? Hindi. Kasi yung sinasabi mo kanina tatalikuran mo, mahirap talikuran. Kasalanan. Hindi ko naman kasalanan yung pagmamahal kay Mayor.
Kaya hindi tinatalikuran yun. Okay. Tumatagilid lang. May iwas lang. Sinasalo ko pa rin, pero may iwas lang. Parang gusto namin makita ni Rev minsan na actual yun. Kaya, Ano yun? Ako wag na, Father. Hindi, alam mo kung ba't gusto makita ni Rev? Bakit? Para mas piliin niya yung pagpapalo. amen. Nako, minsan imbitahan kita, Rev. No, magana tayo. Makita mo. Makita mo kung gaano ko kamahal si Mayor. Wow. Na nabubuhay sa liwanag. Ayun. Alam ko ba't maraming liwanag? Iba yung mama, iba. Babanggitin ko yun. Maraming stars. May ikot yung Nahilo. paningin. Ikaw talaga. Hindi, Father. Balikan na lang natin ito muna binasa na. Mamaya natin puntahan yung mga stars na umiikot. Mm. So, Father, dito ang tagpo ay yung bantay ang natakot, ha? Hindi si Maria Magdalena. Sundalo na yun. Mm-mm. May daga pala sa dibdib. Ilaw lang pala katapat ng mga sundalo. Yung bigla mong ilawan. Tapang-tapang doon sa mga kaaway eh. Sa mga Ilaw lang digmaan eh. Oo. Ilaw lang pala. Pero yun nga, Father, siguro maganda rin natin tingnan dagdag nila doon sa ano yun, no? Pagka nasanay ka na doon sa madilim sa iyong buhay, yung paggawa mo na hindi maganda. Pagka dumating na yung liwanag, talagang matatakot ka. Naku po, eto na. Mananagot na ako. Parang gano'n. Hindi, tsaka ito hindi lang basta liwanag eh. Ano po? Sabi talaga nakasisilaw Yan. ang liwanag. Diba? Kasi Nakasisilaw. sabihin talagang matindi. Eh. No, baga ito yung ilaw na ginagamit natin ngayon. Hindi ka naman matatakot eh, sapat lang. Mhm. Pero pag lumakas pa riyan, mapapapikit ka na rin. Diba? Masakit sa ulo, ganyan. Sa bagay, totoo yan. Pagka, yun yung sobrang liwanag, Father, sa iba, naging cause pa ng migraine. Yung sobrang liwanag. Diba? Okay, sige. Talaga Tuloy na mahirap talaga natin yan. itong liwanag na to. Mm-mm. Nang mas maliwanagan pa ako. Liwanagan. Oo, di ba? Talaga mas maliwanagan ka. Oo. Nadidiliman daw, Mayor. Bigyan mo nga ng liwanag. Oo talaga. Hindi. No, ito. So, yan. Alam mo, Father, bago may tuloy, sa kagaganyan mo mamaya, matutuluyan ng baka sa dilim ako matulog nito. Yun ang sasabihin na rin. Aabutan na ng liwanag. Abutan na ako ng liwanag sa Eh, dilim. at least, nagkakaroon ka ng direct application ng ating reflection. Good. Malamang si Father Braille yan, tawa na rin na ng tawa yan si Father Braille. No? Hi, Father Braille. Father Brian. Tsaka si Father Vince Season na palagi nanonood sa atin. Hello, shout out. Father Bergs, hello po. Amen. Ayan, yung mga kapatid mong pare. Siyempre. Buti na pag nagkakasalubong kami ni Father Bergs, hindi ako sasabihin, asan na si Mayor? Hindi nahanap. Pero, shout out kay Mother Angeline Tamaken. Nag-chat sa akin kanina. Ang hinahanap si Mayor. Sige na. Sige, Father, tuloy yung ano natin. Sige, Ayun, ha? saan natin kukunin to? O ikalawang talata ng ikasyam na kabanata ng aklat is ng propeta Isaias, no? So nakalagay dito, nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. No, kasi yung mga nauna natin, yung isa paglikha, parang napakalayo na sa atin. No? Yung dalawa naman ay tagpo sa buhay ng ating Panginoon. Yung sinilang. Oo, sinilang, muling nabuhay. Muling nabuhay. Ito ay walang binanggit sa atin, kaya ito ay lapat na lapat sa atin. Amen. Diba? Kung tutusin, sino nga ba yung nabubuhay sa dilim? Diba? Mga makasalanan. Tayong mga makasalanan. Oo. Ikaw minsan, diba? May Bartolina sa bahay niyo, diba? May? Bartolina. Madilim nga yun. Wala nga. Father. Wala ba ron? Wala. Yung switch lang ng ilaw nasa kabila, nasa kanya. Walang Bartolinang madilim. Wala ba ron? Yung kwarto lang dumidilim kasi na yung switch na nasa kanya. So yun, di ba sabi nabubuhay daw sa dilim. Ay, tapos sumikat daw yung liwanag. Pero masaya rito, no? Kapag tinundingan natin, nakalagay, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan ang kanilang tuwa. Dito, yung mga kanina natatakot, no?
Pero dito, hindi sumigla sila Yes. nung makita yung liwanag. Dito makita natin talaga, meron namang sense yun eh. Alam mo yung kanina sabi ko, pinipigil-pigil ko kasi sabi ko mas bagay dito sabihin. Yun bang sinasabi sa atin na na-appreciate natin yung bituin kapag kagabi kasi pag madilim, kita mo lalo. Yes, kitang-kita siya. Diba? So yun yung sinasabi sa atin na yun talaga maliwanag yung contrast ng light at darkness doon. No? Parehong nandyan. Pero mas gumanda kasi magkasama sila. Kapag liwanag sa liwanag, hindi. Pag dilim sa dilim, hindi. Pero yung liwanag na haluan mo ng dilim, maganda. Alala ko si ating teacher, formator dati, si Father Danny Bermudo. Uy, sumalangit nawa. Father Danny. Diba? Ang hilig niya yung mga black and white. Yes. Diba? Ang gaganda ng itsura. Pintura ng kanyang kotse, Honda Civic. Puti sa labas, itim sa loob. Yung painting doon sa labas, ang kwarto. Ang kwarto, pati sa loob, di ba? At pati yung, hindi ko nga alam kung flooring talaga o linoleum yun eh. Yung kanyang pagpasok ng kwarto, yung flooring, white and black, parang chessboard. Pero white and black talaga siya. Kaya, tama po yun, Father. Hindi mo ma-appreciate yung ganda ng liwanag o ng puti lang basta kung wala yung black. No, kahit sa mag-asawa, pansinin mo. Alin, Father? Ano yung papansin? Kaya nga't may kapit gatas eh. Yan sabi eh. Buti nga yung mga ganun hindi checkered yung nag-iana. Pero pagka naging checkered yun, matakot ka. Checkered or stripes. Sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko, pagka nanganak at batik yan eh. Pag may batik sa mukha, Ayun pa pala ikat sa polka dots. sa akin na lang. Diba? May mga ganun eh. Pagka, yun, di ba? Pagka may batik, Father, no? Halimbawa sa alagang hayop, di ba? Mas maganda siya tingnan pagka magkahalo yung may contrast yung kulay. So, ganun din pala sa Father. Sa ma-appreciate mo yung mga nasa langit na yung liwanag at dilim. Pagka nakita mo nang magkasama, mas maganda. Oo, di ba kahit nga doon sa recollection siguro baka nabibigay ni Rev yun o narinig na rin niya dati. Di ba meron tayo pinag-usapan na there is cross and crown. Magkasama rin lagi yan. Di ba? So, kasi nasa panahon din naman tayo ng Kwaresma, maganda makita rin natin na talagang yung dalawa na yan, no? Dahil sa paghihirap ng Panginoon, kusa niya pagpapakasakit para sa atin, siya ay dinakila ng Ama. Kasama ng pagdakila na yun, Father, liwanag. Na nabuhay siya. Nagkaroon na yun. Kanina binasa natin yung pagkabuhay niya. Nagkaroon ng liwanag ang mundo. Diba? Nung namatay siya, diba? Nung namatay siya, nagdilim ang kalangitan. Diba? Yun yung mga senaryo eh. Yung sinabi sa Biblia. Tapos nung nabuhay siya, lumiwanag ulit. Tapos tayo din sa atin, no? Practice natin sa simbahan. Diba, Father? Patay din ang ilaw. Parang nung Pasko, patay din ang ilaw. Tapos sisindihan yung apoy. Oo. Magkakaroon ng ikakalat yung apoy ng kandila. Yes. Diba? So iningas nun, dadami hanggang sa magliwanag na yung buo. Diba? Tama. At Father, bukod doon, no? Bukod doon sa dilim at liwanag sa gabi na nakikita, pag dumaan ka sa simbahan sa gabi, ang ganda din tingnan. Yung gilid niya dyan, Father, ang ganda tingnan eh. Kasi may liwanag doon sa... Doon pa lang sa malayo. Malayo, kita mo na may liwanag doon sa tabernakulo. Kahit madilim, may liwanag. Tapos pag ang paliwanag mo nga lang, para paliwanag mo na, yung liwanag, kaya may liwanag doon si Jesus. Dahil siya ang liwanag. Siya ang liwanag. Ganun din sa buhay natin, no? Pagka siguro nakitang maaliwalas ang itsura mo, magandaan mo, isipin ng tao, namumuhay kang parang si Jesus. At nakakatuwa yung liwanag at dilim na yan kasi ginagamit nating pagsasalarawan ng kung ano yung nasa kalooban natin, batay sa nakikita natin sa mukha. Di ba? Sabi mo, dilim-dilim na mukha mo. O tapos pagka masaya, nagliwanag yung mukha niya. Di ba? Wala naman.
Maliwanag. May glow. Ano yan? Sabihin ng iba, naggluta po ako. Pero si Reb po, hindi po naggugluta. Normal, ano po yan? Inborn na, na maliwanag. Walang chemicals. Pinapaalala ko, naalala ko na naman yung inborn na yan. Ba't Aba? naman kasi ginamit? Bakit? Ha? Meron kasi ako dating isang estudyante. Medyo may konting diferensya. Sabi niya, Father, pasensya na po kayo ha. Unborn po ito. Hindi pala isinilang eh. Yun nga, Father. Pasensya ka na kasi baka yung qualities na hinahanap mo sa kanya, unborn, hindi pa naisisilang sa kanya. Baka yung Nung kasi meaning napag-aralan niya vocabulary, madilim, na mali spelling. Naku. Mali tuloy basa. Akala niya yung IU, unborn. Inborn, unborn. Ako, sana mga kaberbong, no? Kayo yung minapulot. Pero bago natin, baka mayroon pang may dadagdag si Rev. Siyempre, meron yan. Siyempre. At saka idagdag mo na yung shoutout, Rev. Sige. So una shoutout muna tayo lalo tigit sa pamilya ko dyan sa Malolos. At the same time yung mga kapatid kong diakono, konti na lang mga kapatid sana. Yan sa akin naman. Akala ko konti na lang kami. Hindi, konting buwan na lang. Yan! Sana sa awa ni Lord. Siguro sa akin, napansin ko lang po ano yung karamihan sa mga magagandang bagay sa Bible, yung mga sabihin na natin kakaibang pangyayari nangyari sa kadiliman. Tulad nga nung paglikha, and at the same time yung pagsilang ng Panginoon, lalo tigit yung kanyang pagkabuhay. Nagsimula palagi sa dilim. Siguro parang pinapakita nito sa atin na yung kadiliman hindi talaga maghahari sa atin. Kumbaga, sabihin na nga natin, tulad nga last Sunday, yung gospel natin about sa panunukso ng demonyo. Kahit sabihin na natin yung demonyo yung malakas, ganyan, hindi pa rin siya maghahari talaga. Dahil ang Panginoon yung mas pinakamakapangyarihan at siya yung siya talaga yung maghahari sa atin. Kaya siguro maganda rin yung sinabi ni Father kanina na hindi rin natin na-appreciate kadalasan yung liwanag kung hindi tayo dumaraan sa dilim. Kaya siguro sa spiritual life din may mga tinatawag tayong mga dark night or yung mga desolation. Hindi parang pakita ng Diyos na wala siya, kundi para mas makita natin na mas importante at kailangan natin ng Diyos. Amen. Doon sa mga kadiliman na nangyayari sa buhay natin. At doon natin, ito yun yung magpupush sa atin na parang lumapit at yakapin na yung liwanag. Tama. Para tayo maging gamo-gamo. Mm-hmm. Gamo-gamo. Lumapit sa liwanag. Diba? Sabi ko, bakit? Iba yung nasa isip ko na sabi mo yung gabo-gabo, Bakit? nakakahalo-halo na sa akin. Nasa isip ko, tap may dalang liwanag. Kasi sabi mo, lumalapit sa Yung liwanag. gamo-gamo, di ba, Father? Buti nga dito, wala eh. Di ba pag gagabi, yung umiikot sa ilaw. Oh. Pero pagka nawala yung pakpak ng gamo-gamo, anay yun eh. Totoo nga. Totoo. Di ba? Ewan ko kung naranasan na review minsan, may misa, tapos may ganon, ang dami. Oh, Ano paano gagawin? yung chalice, hindi mo pwedeng tanggalan ng pal eh. Kasi dadive dun. Tapos minsan, iinom ka na nga lang, nakaganon. Napakarami talaga. No? Gusto mo ba, bibigay ko yung Mabukid. sippy cup nung inaanak mo ba? Yung mini-istro na lang. Safe talaga yun. Oo, safe to. Hindi, ano yun, kasi nga, siguro galing sa madilim na lugar yung gamo-gamo, nakita, uy, maliwanag doon. No, punta tayo. Diba? Maganda yun. Kasi maliwanag eh. Ay, oo nga. At least, nakita natin na sila naaakit sa liwanag. Kaya tayo rin dapat hindi na nanatili sa dilim. Yes. Diba? Oo. Marami nag-iisip, sarap sa dilim kasi malamig sa dilim. Mas malamig po sa liwanag. Mas maganda po sa liwanag. Kaya doon tayo sa liwanag. Diba? At ang ganda nung sinabi ni Reb na sa buhay natin, hindi tayo dapat pumirming na doon. Katulad ng sinabi mo, hindi tayo dapat pumirming na doon sa dilim. Dapat i-aspire natin yung liwanag sa buhay natin. At pag maliwanag, mas marami tayong magagawa. Mas marami tayong maaakay mula sa dilim. Atake mo. Halika na. At magagawa niyo po yan tuwing i-click ninyo yung share button sa ating dyan sa baba ng inyong pinapanooran. Click niyo po. O kaya kung nanonood kayo sa share niyo mismo yung link. Di ba? Share niyo yung link.
at nang mas marami tayong makasama pa tuwing araw ng Biyernes sa pagbabasa ng Bible. Amen. Yan. Ay, kung Father, baka may shoutout ka pa bago natin tapusin ang ating programa. Okay na, baka nadidiliman sila ngayon. Oo. Baka yung mga nanonood din naman Hindi, nag-stasyon. ganun na lang. Ano eh? Shout out ko na lang yung mga nadidiliman pa riyan. Sana makarating na kayo sa liwanag. Yan. Ang ganda nun ha. Sana makarating tayo sa liwanag. Ayan. Oy, Father, by the way, dahil Lent ngayon, di ba? Isang pamamaraan, Father, para makarating sa liwanag ay mangumpisal. Ayun. Huwag Yes. mo pong kalimutan. Magandang paalala. Mangumpisal habang panahon ng Kwaresma. Father, baka pwede mag-request ng final prayer and blessing. Okay po. Darasal po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin, sa pagpapakita sa amin na hindi kami dapat manatili na nabubuhay sa dilim, kundi na kami ay inaasahan mo rin na tumugon sa iyong panawagan na mabuhay sa kaliwanagan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang iyong anak ay pumunta sa amin upang dalhin ang iyong liwanag. Liwanag na tumatataw sa amin palagian, liwanag sa pamamagitan ng kaniyang mga salita na nagbibigay din sa amin ng buhay. Nawa ay palagian kaming kumapit sa kaniyang salita nang sa gayon hindi kami maligaw sa aming mga paglalakbay sa buhay. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na ating mapagmahal at putihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Rev Kelvin, Thank you po. Father Jojo, at sa aming mga nakakasama sa kanilang tahanan at kung saan man po kayo nanonood. Maraming salamat. Tayo po ay magkita-kita muli next week dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. Sabi nga namin sa Bata Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po sa ating lahat. God bless and good night.